normally, by profession, ako po isang electrical engineer. But for 12 years, I'm doing missionary work for our community, for our Lord. So I'm a full-time missionary. I was assigned to different areas and sections of our community. So, una ko pong naging assignment ay sa Libre Movement and sa ating Libre Church Christ. Tapos, after po nun, ako po ay na-assign sa Mindanao for 3 years. So, nakasabay po ako sa Mindanao. So, doon hindi na ako fluent mag-Bisaya. Kasi nung nag-stay ako doon, natuto ako mag-Bisaya dahil sa 3 taon ko doon. Tapos, pagbalik ko ng Manila, na-assign naman ako sa MFCU as a NCR or Metro Manila Head. After that, na-assign naman ako sa Singles as Luzon Head. Tapos na-assign naman ako after that sa Live Life. At ngayon po, ang assignment ko ay Live the Word. So, yung pag-LBS. Pinag-LBS po ba sa inyo? Yes! Ayun. So, magkakasundo po tayo lalo na sa topic natin ngayon. Hapon na to. So, ganun po ang buhay ko bilang missionary. Makulay at masaya ako kasi I was assigned to different sections in Mindanao, into different pillars of Libre Church Christ. Ako po ay kasal na rin, no? So, pasensya na po, hindi na po ako available. So, may single po po dito. Wala naman siguro single, no? So, married na po ako sa napakaganda kong asawa sa Unipulo. So, ay umami po ba? So, sa po ay pinakagay, ako nang umikikagay. So, kami po ay nagkakilala at nagtagpo din sa community. So, magkalayo, no? Tagig, tapos Tagaytay, pero nagkakilala dahil sa community. So, mag-1 year pa lang po kaming kasal sa May 31 sa Batigil po kami. Sakay na rin ang birthday ko, no? So, natutunan ko po yun na yung kasal ko, itaon ko sa birthday ko para daw hindi ko malimutan yung date. Kasi isa daw yun sa pinag-aawayan minsan, no? Alimutan ko yung anniversary ka. Ayan, so, para hindi ko po malimutan. So, yun po. So, anyway, ngayon pong hapon na to, ako pina-invite ng ating people na napakasipag, no? Para po magbigay ng session natin. So, ang sakto po, ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay Scripture Matters. Pakiulit po. Scripture Matters. Yan. Pag sinabing Scripture, ano po pumapasok sa isip natin? Salita ng Diyos. Or in layman's term, mas madali, Bible, Biblia. Kaya, dahil ito ang topic natin, Scripture Matters, maganda pagkilayan po natin agad ang tanong na, does sacred scriptures really matter? Does sacred scriptures really matter? Meron pa bang kahalagahan o kasaysayan ang Biblia in modern times? Kasi alam natin, in this modern times, in our world, in this generation, tinatanggal na ang Diyos sa buhay ng mga tao. Diba? Kaya, sinasabi nga nila, kahit kaya sa mga eskwelahan, diba? Sa mga elementary, tinatanggal na yung mga crucifix, yung mga images, diba? Kasi hindi naman daw kailangan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ng tao ay magiging successful kahit walang Diyos sa buhay niya. Siyempre, hindi tayo naniniwala. Naniniwala po ba kayo doon? Ayun, grabe yung bahala po kami naniniwala. Wala po, no? Salamat sa Diyos at lahat po tayo ay naniniwala na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At dahil kailangan natin ang Diyos sa buhay natin, Scriptures really matters. So, kung sinasabi natin that Scriptures really matter, patingin lang po ng mga Bible ninyo. Ayun, patay tayo dyan. Yung iba yata sabi, actually hindi nga, no? Naigay sa road. Yan. Sino may mga Bible? Taas natin. Yung iba, ano na rin, candy na high-tech. Sino naman yung may Bible sa cellphone? Uy, grabe talaga yung mga dito sa dito. High-tech, no? So, okay po yun, no? Kasi, ako, isa po sa naging message sa akin, Lord, kung ano yung ginagamit ng kalaban to destroy his people, and that is technology, we must use it also
to counter the devil. Kasi hindi naman talaga nagkaroon ng technology because of Satan. It is because of God giving knowledge to the people to create technology. So, okay po yan. No? Meron tayong Bible sa mga cellphone. Pero pag ako kayo yung tatanungin, mas importante pa rin po na meron tayong physical na libro na Bible. Yes. Amen? Yes. Kasi minsan, ang sasabihin sa inyo ng David, uy, tumatanda ka na. Wala kang Bible sa cellphone mo. Dapat hindi ganun. Dapat in ka. Sige, mag-download kayo ng Bible na to sa cellphone mo. Para, yun na, ang sasabi ng demon nyo, hindi kayo magdadala ng Bible na yun, bigat-bigat yan. Diba? Sayang sa forma mo, sayang sa bag, patira sa bag, dadala ka pa ng eco bag, o ano. Yun ang trick ng evil one. Para masabi na, huwag ka na magdala ng Bible. Huwag ka na mag-physical Bible. Cellphone na lang. Ang problema din po kasi sa Bible app, sa cellphone, mostly, hindi Catholic Bible. Kasi hindi nga po pinopromote ng ating simbahan. No? Kaya mapapansin nyo, ako po, napapansin ko, siyempre, pag pumunta pa ako sa iba't ibang lugar, sa mga parokya, pag nag-MBS, sino may Bible? Nakakasa na agad ng mga cellphone. Kaso, pag nagbasa ka na ng salita ng Diyos, iba-iba na yung translation. No? From verse 1 to 9, uy bro, yung verse 5 lang kami. Naku, hindi pala katulad yung Bible niya sa cellphone. So, yun po ang magiging problema. Kaya po sana, maganda po yan, meron tayong backup sa ating cellphone, pero sana meron pa rin po tayo ng physical Bible natin. Para hindi lang po siya nakasambay sa bahay, sa altar, kundi talagang tinadala po natin. Amen? Ayan. So, doon po natin masisimulan yung scriptures really matter. So, pangalawang pong tanong, kailan po ba natin huling binasa ang ating Biblia? Yun, kagabi. Kanina. Yun. Very good kung kanina. Kasi, tinuturo sa atin sa MFC na everyday dapat binabasa yung Biblia in our prayer time. Tama po ba? So, maganda po pagkilayan natin yung ano, hindi para ma-burden yung heart natin. Hindi na ako nagbabasa ng Bible. If we have that burden, then that's good. Bakit? Kasi ibig sabihin, malinis yung konsensya mo in reading the scriptures. Kasi if we are asked, kailan din tayo magbasa ng Biblia? Susunod na pakilang dyan. Yun ang malungkot. O walang beer feeding, walang kurot, walang sakit. Kasi kapag gano'n, ini-immune na tayo ng evil one pagdating sa Bible. Kaya again, it is a wake-up call for us. Kailan ba ako ulit nagbasa ng Biblia? Kailan ko ba binuksan ulit ng Biblia? Kasi baka mamaya, sa bahay po natin, mas katoliko na sa atin yung mga anay, mga ipis, mga surot, kasi sila na yung kumakain ng Bible. No? Kahit atan na yan, sila na. Baka mamaya, basahan tayo ng mga ipis sa atin, magulat kayo, di ba? Kasi sabihin ko, di ka nagbabasa ng Bible, puro ka display. Eh, hindi naman po meant to display ang Biblia. Amen? So, mungkin kapag binigay, asa na nga ba yung physical Bible ko na aking dinadala tuwing assembly, tuwing umaga in my prayer time? Pangalawa, kailan ba ako huling nagbasa ng Biblia? Yung talagang nagbigay ako at inisip ko, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? It is very important for all of us. Because lahat tayo is always looking for a purpose. Purpose. Maraming tao ayaw nang mabuhay. Sino po ayaw nang mabuhay? Wala naman, no? Baka makita tayo doon, sunod tayo agad. Lahat gusto mabuhay. At lahat gusto mabuhay with a purpose. Saan nga ba makikita yung purpose natin? Kailangan ba pumunta ng Japan?
ng Korea, ng Sagada, at kung saan-saan. Para makita yun at malaman yun? Hindi. Tinuro na sa atin yun in this community. Because our purpose is glorify God. Tama? Paano po? To love and serve the Lord. Ano yung una? Bago mamahal at mapaglingkuran ng Diyos, ano kailangan unahin? Know Him. To know Him. To know Him. Di ba mo? To be with Him, ang pangaba. Know God, love God, serve God, unahan kami dito eh. Pero ang pinaka-importante, to be with Him. To be one with Him. Pick upin ko na yun, ha? Unahan kami dito eh. Because we can know God, pero pwede ka di mapunta sa langit. Yeah? You can love God, pero pwede ka hindi mapunta sa langit. Ha? Paano yun? Eh, Diyos lang ang mahal mo eh. Ano ba ang commandment niya? Love God, all your heart, mind, and soul, pero ito na lawa? Love our neighbor. Di ba may mga ganun? Basta ako religyoso ko, pero wala akong pakialam sa mga pastor fire. Huwag ba may ganun? Kilala ko ang Diyos at talino ko. Sige, talino ko mag-tingin, sasagutin ko yan. Pero pwede hindi mo ikat sa ang Diyos kasi hindi mo siya mahal, hindi mo siya pinagbibigkuran. Pwede ka rin mag-serve kay God. Pero pwede ka rin hindi mapunta sa langit. Di ba yan yung mga magsaserve ka ng masarap? Bakit hindi nangyari sa akin? Paano yung serve mo? Puro ka ng reklamo. Yan? Minsan sasabihin pa, Lord, bakit naman sa akin napunta itong sakit na ito? Di ba pwede sa iba? Ayaw mo yung sakit, hindi mo pa sa iba? Di ba? I realize, pwede sabihin sa akin ni Lord, bakit? Ako ba kumain ng bitcoin? Panay ng labang mataas ang bibi mo, panay ang karne mo? Di ba? Pag-iisipan natin. Love God, know God. Know God, love God, serve God, and to be one with Him. So yung knowing God, loving God, and serving God, our purpose is to be one with Him. Malalaman natin if we are reading the Scriptures. Hindi mo kailangan pumunta kung saan-saan. Disneyland, Hong Kong, Baguio, Iloilo, Marwis, Iloilo, yan. Di ba? Parang malaman yun, ito pala, Biblia. For us to be reminded. Sabi ko nga, tinuro na yan sa atin in this community, nalilimutan. Kasi nga, ang sakit daw natin mga tao ay makakalimutin. Ngayon, para hindi na tayo hindi maging makakalimutin, in our purpose, go to the Bible. With all the questions in our lives, go to the Bible. Because you can see and hear the answers of the Lord in our questions. Bakit ganito? Bakit ganyan? Paano ito? Ano ito? Saan ito? In the Scriptures. Sabi sa CCC 52, God who dwells in approachable light wants to communicate His own divine life to the men He freely created, to adopt them as His sons in His only begotten Son. By revealing Himself, God wishes to make them capable of responding to Him and of knowing Him and of loving Him far beyond their own natural capacity. The Lord wants to communicate His own divine life to the men He really created. Kaya pa may Bible, hindi pa lang masabing Katoliko o required kapag ikakasal o required sa altar ng Katoliko, kundi gusto tayong kausapin ng Diyos.
Yun pala yun. Di ba sinasabi nga po sa atin na ang Biblia is the love letter of the Lord for us. And how sweet it is for us to read it every day. For us to be reminded, mahal kita, aking anak. Sabi ba dito, by revealing Himself, God wishes to make them capable of responding to Him. In reading the Scriptures, nire-reveal nila yung sarili niya. At pag nire-reveal niya yung sarili niya, yung promises niya, yung gusto niyang gawin natin. Kasabay din nun, Lord, paano ito gagawin? Eh, pala yun. Capable of responding to Him. In knowing Him and loving Him, far beyond their own natural capacity. Nasubukan na po ba natin sa paglilingkod natin ng Diyos? Yung mga bagay na feeling mo hindi mo kaya, pero nagawa mo para sa Kanya. Ako personally, ayoko isasalita sa harap eh. Kasi in my past life, I'm not proud of it. Ako po'y nagkamali sa buhay ko, naging makasalanan, na feeling ko hindi ako karapat-dapat ng salita tungkol sa Diyos. Kaya nung kabataan ko nung sa youth, MFC youth, talagang sinasabi ko, crowd servant lang ako lagi. Ano po ginagawa ng crowd servant? Tiga-linis, tiga-hugas ng plato, lahat ng tigat ng paglilinis. Feeling ko yun lang yung pwede kong gawin. Kasi nga, pakiramdam ko, hindi ko kaya magsalita ng tungkol sa Diyos at hindi ko kaya magsalita sa harap ng mga tao. But because of God, initiating His love for me, and as I read the Bible, na-realize ko kaya ko na magsalita. Ulit ko nga pagdadasal noon, hindi ko ginagawa. Naalala ko, sinabihan ako dati, pwede ka ba mag-lead ng prayer? Ako hindi ako magdasal. Kayo po ba may mga ganong stories of things na, ako sis, di ko kaya yan, bro, di ko yan kaya. Ako, huwag mong pakinggan yung boses na yun. Kasi boses yun na demonyo. Telling you, okay na yan. Bahala na sila dyan. Diba? We can be inspired by Ninong Frank Padilla, our servant general. Diba alam po natin na may sakit siya? May cancer, stage 2. Nasaan siya ngayon? Nasa ibang bansa, nag-mission. Na, Ganun katindi. Kasi hanggang kaya mo, ibigay mo para sa Diyos. Sabi nga, di ba, kung mamamatay ka lang din, mamatay na tayo para sa Diyos. How sweet it is to die for that person, for that God, na namatay din para sa atin. Di ba? May nakakaspansin yung Frank eh. May cancer ka na, stage 2. Ang tanda mo na, 78 na yata siya, 77. Nagtatravel pa rin pagulong mission. Hindi natin pwede sabihin, servant general yun eh. Yun na nga, pwede mo sabihin, servant general na ay, dapat na, hindi na ginagawa yun. Pero ginagawa pa rin niya, all because of this, far beyond their own natural capacity, because of the Scriptures. Why? Because Bible is a gift for us. Sabihin nga natin, regalo. Isa pa? Regalo. Pag tayo ay nakatanggap ng regalo, di ba po ang saya? Meron po ba dito nakatanggap ng regalo, bad trip? Yung binigyan ng regalo, tapos tinapon mo. Wow, doon ako ang grateful. Di ba lagi yung masaya? Paminsan nga, kahit alam mo na yung laman ng regalo, ang saya-saya mo pa rin. Paano pag dumating yung mga parcel from Lazada at Shopee? Gano'n kayo naman nito? Alam mo din. Pero ang saya pa din, di ba? Dahil sa regalo nyo. Kaya sana po, pag makita natin yung Bible natin, ngayon, pag-uwi natin, maging ganun sana yung puso natin, ang saya. Kasi ito pala ay regalo sa akin. Kasi ito ay regalo sa atin ng Diyos in revealing Himself to us.
Bakit po? Kasi sa pagkilala natin sa Diyos, makikilala din natin ng lubos yung sarili natin. Bakit? Dahil siya ang lumikha sa atin. Sino po may iPhone 15 dito? Huwag po kayo mahiya. Yung Philippine. Wala. Sino naka-iPhone? Samsung. Xiaomi. Ito po mga cellphone natin. Oppo. Yan. Diba? Ba't ibang brand? Diba? Pagka po kayo ay naka-Oppo, diba? At nasira yung phone nyo. Pupunta ba kayo sa Apple Store para ipagawa yun? Sasabihin nyo, okay ka lang. Diba? iPhone, ang phone mo, pupunta ka sa Samsung, kung sabihin doon, bastos ka. Diba? What's my point? Ganun din po. Tayo ay nilikha ng Diyos. Sa Diyos tayo, lalaki. At babalik sa regalo na ibinigay niya sa atin. Kaya importante po sa atin yung pagbabasa ng Biblia. At ang maganda po sa Biblia, kasi marami siyang libro. Kaya ang sinasabi, ang Biblia ay hindi lang isang libro, kundi compilation of different books, parang library. Bakit? In the Catholic Bible, ilan po ba ang libro doon? 4. Ilan lahat yun? 44. Ayun. Kala ko 44 na, iba na yun. So, in total, yan, Old Testament and New Testament, in total, we have 73 books in the Bible. So, importante alam natin ito para mamaya pag-uwi natin, ma-check natin yung Bible na baka hindi rin pa patuloy pala. No? 73 books yan. At itong 73 books na to will help us to grow even more about the sacred scriptures. Sabi nga ni Saint Jerome, pakibasa po. Ignorance of Scripture is ignorance of God. So pag hindi po pa natin alam kung yung Biblia, hindi natin ito binabasa at inaaral, hindi rin natin lubusang kilala ng Diyos. Mahal po ba natin ang Diyos? Yes. Mahal po natin? Yes. Kaya kung mahal po natin, dapat mas kinikilala. At sa pagkilala, doon papasok yung pagbabasa ng Biblia. For us to become a friend of God, it is important for us to pray, read, and reflect on the Bible. Diba sabi nga po, tayo po ay hindi alipin o slave ng Panginoon, kundi tayo ay friend of God. Pero paminsan po, kahit sinasabi nyo sa atin that we are His friends, we are His children, di ba sa atin, nagpapaka-alipin pa din. Bakit? Dahil ang alipin, sabi nga, hindi niya alam ang ginagawa ng master niya. Pero hindi po pagdalayan natin, ano nga ba ang gawain o ginagawa ng Diyos? Kasi dapat, kung alam natin ang gawain at ang ginagawa ng Diyos, yun din ang nakikita sa buhay natin. So magandang pagdilayan din natin ngayon. Ano ba ako ngayon bilang isang kaibigan at anak ng Diyos? Ang mga gawain ko ba ngayon ay nagpapakita ng Diyos sa ibang tao? Na pag ako bilang isang ina, bilang ama, bilang kapatid, bilang tita, tito, lolo, lola, kumare, kumpare, kapitbahay, o sa mga taong hindi ako kilala, nakikita ba nila ang Diyos sa akin? So maganda po pagnilayan natin. No? Na pag tayo po, ito, isang chapter po ito, dito. Pag
po ba tayo sa bahay ng bawat isa dito? At sinabi natin na, nakikita mo ba ang Diyos sa kanya? Ano po kaya sasabihin ng mga tao sa bahay natin? Amen! Amen! Hallelujah! O sasabihin nila, ha? Ano ka mo, Diyos? Hindi mo dito. Ipakil, pakasumit nga yun eh. Hindi nga nagsasalita yun eh, kaya pinakikita mo, ano ba kaya yan? Puro inom lang yan, puro TikTok pa nga yan eh. Puro Jesus eh, bakit kasi nga dito sa amin? Ano ka ba? Pag may witness ka, dyan ako tanong. So maganda pong pagdinaya natin. Ang salita ng Diyos ay nakikita po ba sa mga buhay natin? Kasi kung hindi pa wala yan lahat. Yun po ang pangahawakan natin lagi. Huwag po tayo dun sa feeling ng hindi na kaya, di ako karapat-dapat, hindi. That's not the word of God. It's the word of the living one to tell us, wala ka na. Wala ka na. Hindi. Ang Diyos, simula tayo. Kung hindi maganda yung pagtingin sa'yo, yung ginagawa mo ngayon, bakit hindi natin magsimula tayo ngayon. At parang patuloy yun, praying, reading, and reflecting on the Bible. So ano po yung mga dapat natin gawin? Una, praying with scriptures. Pakiulit po. Praying with scriptures. Sabi sa Psalm chapter 119 verse 105, sabay-sabay po tayo, basahin natin. Your word is a lamp for my feet, a light for my path. Ang salita ng Diyos ay liwanag na magtuturo sa atin at magbabalik sa atin ano ang tama. Diba ang saya pakinggan doon? Nagalabi, no? Marami yung pagkukulang pa ngayon, pwedeng marami pang pagkakamali, o ano? Parang hindi nakikita sa akin ng mga tao sa paligid ko ang Diyos. Pero dito na natapos sa sasabihin, the word of the Lord is a lamp for my feet, a light for my path. Na magiging gabay natin sa mga kadiliman ng buhay natin. Yun pala ang magiging image when we pray with the scriptures. Tayo gagabayan ng Diyos. Kung tayo ay mabuti na at napakabait na, what more na goodness na lalabas sa buhay natin. Ibig sabihin, tayo din ay magiging liwanag ng mga tao sa paligid natin papunta sa Diyos. Yung bang, ay grabe si sis, ang daming challenges in life, pero makikita mo, ang saya-saya pa rin nga. Bakit po? Kasi ang buhay na may Diyos, ganun daw. Para bang buulo ko? Parang ano ka? Yung nahihirapan sa buhay, pero masaya pa rin. Because people like us believing in God and trusting in God knows that God will save us and will deliver us. Challenges, sakit, problema, kung ano ba, God will deliver. We just need to be faithful and patient in prayer, in waiting. At yun ang mangyayari po. Kasi when we pray with the scriptures, it will help us to deepen our relationship with God. Tandaan mo natin na ang pagdadasal, it is a communication. Hindi lang siya one way na tayo lang yung laging magsasalita. Pero sana po sa pagdadasal natin with the scripture, we always take time to pause in silence to listen to Him. Parang mangyayari po, di ba? After natin kumanta, mayroong prophecy para sa salita ng Diyos. Kasi nga, ang gusto ng Diyos that in our prayer, mas lumalim
yung relasyon. Hindi yung sasabihin ko lang kung ano yung gusto niyo sabihin, pero hindi natin siya papakinggan. Di ba hindi po okay na communication? Kahit kung sa atin, di ba? Mga tao. Hindi pwede ikaw na yung magsasalita, tapos yung other party, wala. Dapat pareho, nakikinig. Nagsasalita at nakikinig. Importante din na as we pray with the scriptures, we reflect on the Word. Paano yun? Tanungin natin ang Diyos. Panginoon, ano ba ang gusto mong baguhin sa buhay ko? Itong salita na to, itong verses na to na binasa ko for today, ano gusto mong sabihin sa akin? Kung hindi man para sa akin, Lord, ano yung gusto mong ibahagi ko sa kapwa ko, sa mga tao na namimit ko today? Kasi nga, yes, God is a personal God to us, pero gagamitin din tayo ng Diyos to be bearer of His words to other people. Na-experience na po ba natin yun? Na yung dinadasal mo sa Diyos, naririnig mo sa ibang tao na sinasabi. Kung gumamit ang Diyos ng ibang tao para sabihin sa iyo kung ano yung gusto niya sabihin, di ba? Ang saya mo sa pakiramdam eh. So, hayaan din natin ang Diyos na gamitin tayo to share, to deliver His message for His people. Pangatlo, we respond to the Word. Pakiulit? Respond to the Word. Siyempre, importante din na sa pagdilay natin, binasa natin, narinig natin, nagdilay tayo, kasabay din yun, may response. Kasi dapat po, ang salita ng Diyos may pagsasabuhay. Di ba kaya ang sinasabi nila, maraming Katoliko, hypocrite, o maraming Katoliko, parot. Alam mo ba yung parot? Paulit-ulit. Yung ibon, no? Pag sinabi mo, bakit? Bakit? Bawis ka, Bogi! Bakit ka piling? Diba ganyan yung parot ko? Pinasabi ni Pope Francis na tayo mga Katoliko, hindi dapat maging parot. Sige, kabisado mo buong Bible, nakikita mo sa buhay mo. Di ba kaya sinasabi, yun ang kaibaan ng ibang relihiyon sa Katoliko. Kasi pag lumabang ka sa Born Again, Protestant, solid ka yung verse 19, pero yung buhay nila, hindi naman nakikita yung salita ng Diyos. Hindi naman malungkot po. Di ba? Kaya importante may response, may pagsasabuhay. Para po tayong lahat ay maging living Bible. Not because of, again, kabisado mo lang ang verses, hindi. Pero nasa buhay mo, yung itinuturo, yung mensahe ng Diyos sa atin through the Bible. Amen? Sabi nga, in Psalm 119 verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. Wait na po. Wala ba yan? Wala pala. Sorry. So sabi ko dito, in my heart, I treasure your promise that I may not sin against you. Again, from Psalm 119 verse 11, in my heart, I treasure your promise that I may not sin against you. So sa pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos, tutulungan tayo dito para ma-overcome yung mga kasalanan natin. So kanina we are talking about praying with the Scriptures. Now we jump to reading the Scriptures. Pakiulit po? Reading the Scriptures. Yeah, reading the Scriptures. In prayer, the goal is to deepen our relationship with God. Ngayon naman, in reading, ang goal naman po, to grow spiritually. To nourish our spiritual life. Na isang importanteng bagay din po na ginagawa natin sa buhay natin. Pwedeng sa pagkain natin, sino po ba dito yung iwas na sa matatamis? Hindi na. Sa karne. No? Diba? Yung iba,
paano iwasan? Wala pa. So, pwede gano'n, no? May iba. May bawal sa karne, sa matamis, sa chicken, sa fish. Ano ba yung mga panggaw? Ano ba mga panggaw? Ano ba? Ayun, mga naman loob, yan. So, in our physical life, no, or sa ating mga katawan, may mga ganun to, no? Naiiwasan natin para tayo maging physically fit or healthy. Diba? Ganun din in our spiritual life. Importante din na i-nourish natin, no? Hindi pwedeng panlabas lang. Kundi dapat pati yung panloob natin, yung kaluluwa natin, nililinis at pinapaliguan natin. Tignan nga po yung mga tabi ninyo. Yung babang fresh. Fresh na fresh. With makeup. With lipstick. Diba? With moisturizer. Yan. Ano po ba? So yun, marami. Marami tayong ina-apply sa mga katawan natin. Physically, and that's good. Diba? Siyempre, gusto naman ng Diyos na makita sa atin na, wow, ang ganda niya. Wow, ang pogi naman ng tigadala ng salita ko. Diba? Pero siyempre, importante din, marami sa atin, nalilimutan, dapat pala, pinapabanguhan din yung kaluluwa natin. And in reading the scriptures, yun po ang magiging gamot natin, magiging sabon natin, yung shampoo natin. Kasi nga sabi kanina, in the Bible verse, it will help us to turn away our sins. Sino po ba nagkakasala dito? Taas kamay. Paano mo po? Iba ka na ako, wala eh. Pwede po yun, no? At sa mga kasalanan natin ngayon, minsan nahihirap iwasan. Minsan masasabi na natin, ako ginalit ako eh. Diba? Minsan sisisi pa tayo ng iba, diba? Pero sabi nga, sa pagbabasa ng Biblia natin, magandaan natin at ma-overcome natin, paano ba matatanggal yun sa buhay ko ang mga kasalanan na yun? Kasi baka minsan, the word of the evil one has spread, ang sinasabi, ganyan ka na talaga. Chismosa ka talaga. Diba? Dati ba? Malakas ka nang uminom, mag-yosi dati pa. Ganyan ka na talaga magsalita, bawang-bala yung bibig mo. Malakas talaga yung dila mo. Diba? Minsan pa yung, sorry for the word, gago talaga ako. Mas gago ako dyan. Yung minsan, gano'n pa yung reason. Diba? Ay, naku, mas mataray ako dyan. Kung niya ako subukan. Yeah. Pero tandaan natin, hindi tayo ginawa ng Diyos na gano'n. Diba? Wala namang ikinanganak, tapos masungit agad. Diba? Sabi nito ko, masungit itong baby na ito. Diyos mo sa ito. Lakas mo naman itong baby na ito. Wala namang gano'n. It is the word of the evil one to tell us, ganyan ang talaga hindi. Kaya, iwasan po natin yun. When we think about negative things in our lives, let's always think that it is the evil one. Meron po ba sa inyo nagdasal, nagbasa ng Biblia, nagbisa, at sinabi ng Diyos sa kanya, mataray talaga. Ang Diyos to, ha? Chismosa ka talaga. Hanggang ko na yan na ha? Wala nang ganun, di ba? Hindi naman sasabihin ng Diyos yun. Kasi hindi na tayo ginawang ganun. What's my point? Kung ano po yung maliliit at paulit-ulit ang kasalanan na ginagawa natin, let's overcome it. Paano? Reading the scriptures. Ako naiitin ulo eh. Mali lang mainis eh. Pero nung natuto ako magbasa ng Biblia, one time, prayer time ako sa umaga, tapos papasok ako ng office, biglang merong magnanakaw sa likod ko. Ano yun na, nalaman ko lang kasi may sumigaw, kuya yung bag ko, ninanakawan ka. Tapos pag-ibig ko, nakapos yung bag ko, bata, binatilyo.
At sa sobrang kapal ng mukha niya, hindi siya tumakbo Hindi siya umalis sa tabi ko. At sinabi niya, wala pa akong nanakaw, bukas lang yung bag ko. Tapos pinagtawanan niya pa ako. Nung basket ko po, barong-barong sa ng high school. So in my mind, buko ko In my mind, buko ko kasi hindi talaga siya umalis sa tabi ko. Diba usually, iba tatakbo? Yun, hindi pinagtawanan pa ako. Yung utang ng una, buko ko. Kasi pag binubuhin siya, in my mind, hindi ako mali. Kasi magnanakaw siya, pinagtanggol ko ng sarili ko. Pero that day, the word of God is to stay calm. Na even if you are tempted, na mainis at magalit, kalma ka lang. Kasi ganun ako, kalma lang. Bakit lang yung nabasa mo? Kung hindi, baka nag-viral pa ako sa video, no? Isang misyonaryo ng bukod na magdanakan na bata. Mali pa rin. Di ba? Sabihin pa rin mga tao, ba't naman binubog? Ako, misyonaryo ba? Diyos ko naman. All because of reading the scriptures. I have all the excuses to do that. Nanakaw, pinagkawalan ka, and everything, mali yung ginagawa niya. May mga testigo ko na ninanakawan niya ako. Pero wala akong ginawa. At tumahimik lang at sinabi ko lang, Lord, thank you. Lord, thank you. What's my goal? Ganun din po sa ating mga pagkakasala. Madaling ulo, madaling anis, madaling salita na hindi magaling sa iba, ma-overcome po. Di magagawa mo ulit, pero importante, you have the grace of the Lord in your heart to always say na, hindi, babaguhin ko ito. Hindi yung sige, dismisan, abang yan, gagawin talaga ako, matarayaw. Hindi, gagawin ko, magbago tayo. Ay, nagagawin. Bago tayo din. Dapat ganun. Lagi, Lord, I will change my life for you. Di ba ganun po? Lord, I will change my life for you. Pero alam mo po, as I continue in my missionary life, na-realize ko, yung changing our habits, our sinful life, more than it is for the Lord, para ba kay Lord yun? Para kay Lord, di ba? Para matulis siya, matuwa siya. Pero pag iniisip mo natin yung mas malalim, para kanino ba talaga yun? Para sa atin. For us to be in heaven, grabe naman talaga si Lord. Kasi minsan maiisip ko, para kay Lord pala ito, wala. Mayroon. Hindi lang para sa akin yan, para sa atin. For us to see each other in heaven. Paano mangyari yun? Read the scriptures. Pangatlo, ano po yung mga natin binigay kanina? Praying with scriptures. Yan. Pangalawa, reading the scriptures. Pangatlo, studying the scriptures. Pakiulit po? Studying the scriptures. Okay. Sabi sa same chapter, Psalm 119, verse 130. Sabi dito, the revelation of your words sheds light, give understanding to the simple. Again, study the scriptures from Psalm 19, verse 130. The revelation of your words sheds light, give understanding to the simple. So, ibig sabihin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maiintindihan naman pala natin ito. Bakit? Kasi minsan ang temptation, ayoko basahin yun, makalinhaga, malalim, hindi maintindihan, para sa mga scholar lang yan, sa mga pare, sa mga theologian. Totoo naman din po lahat. Noon yung mga nababanggit natin excuses, kasi marami po dyan, malalim. Dahil ang ibang propeta na pinili ng Diyos para magsulat, makata talaga. Meron po bang makata dito?
Mga tito natin, mga tigagawa ng lambeta dati, wala. Kaya minsan hindi mo maintindihan. Yung sabihin na lang na, kung ang nagka-cause sa'yo para magkasala ay kamay, putulin mo. Kung simple ka lang magbabasa, wala yata walang matitira yata sa akin, pati ulo. Diba? Bigay translation nga naman natin, malalim. Ay magiging mababaw. Pero alam natin na may lalim yun na kakahulugan. But we thank the Lord kasi He is reminding us today na even yung mga simpleng tao tulad natin, kaya intindihin yung salita niya kung aaralin din po natin. Kaya dyan po papasok yung liturgical Bible study. Sino nga po yung mga nag-LDS? Yan, di ba po? Mas lumalalim yung pagkakaalam natin sa salita ng Diyos. Na dati hindi mo naiintindihan, pero hindi naman po ako. Pero sa pag-aaral ng salita ng Diyos, in a simple way of the method of LDS, naiintindihan mo na bakit gano'n. Anong importansya ng mga bagay na binabanggit doon? Bakit ang sinasabi lagi ni Jesus after His resurrection, peace be with you? 3 beses pa sinabi, di ba? Para kung ako yung apostle doon, ang kulit mo. Sinabi mo na yung kahapon. Di ba? Pero pag nagbasa ka nag-aaral ka ng Biblia with LDS, malalaman mo bakit. Bakit nga ba? Kasi, siyempre, medyo matagal na, no? Refresh natin. Kasi, galing nga sila sa natatakot sila. Nagtatakot sila. At kasabay doon, may nagpakita sa kanila, patay, na nabuhay. Imagine mo, kung may mahal ka sa buhay, tapos nagpakita sa'yo, tumagos pa sa pader, sa pinto. Sasabihin mo, hello! Hindi yan! Diba? Kaya sabi niya, peace be with you. Kalma. Hindi kalma. Kalma lang. Nagtatago sila eh, papatayin sila eh. Pagdating ni Jesus, bang! Peace be with you. Kalma, puso. Makakakihin ka, kalma. Diba? Lumalalim ang pagbabasa ng Biblia. Yung first reading na lagi binabasa sa misa na hindi natin maintindihan, pag mag-LDS ka, maintindihan mo na. Sino ba yung mga kikiking na yan? Yung ang daming king eh. Malalaman mo na. Nakulitit pala ang mga readings, hindi invento ng mga pare. Hindi nila pinagtripan na, o kapag reading, ganyan. Second reading, wala pa, ito naman. Hindi. Inaral. May pagkakaparay-paray mo, may conditions. Kaya pala. Para rin pagdating sa misa, hindi tayo unang pagtulog. Pangalawang pagtulog. Yeah? Alam na sa hubili, no? Mas maraming tulog. Magigising ka na pa, tumayo mo ang dati. Kasi, pag nag-LDS ka at nag-misa ka, mas excited ka kasi, naaral ko na yan. Nagpo-connection yan. Kaya nga minsan, pinasabi nila, yung mga nag-LDS, alam nila, kung nag-prepare ba yung pari sa hubili niya. Diba? Yun yung mga nasasabi. What's my point? Meron pa ng mga simpleng paraan, simpleng pamamaraan, para maitindihan ang salita ng Diyos. Yun pala, meron pala. Hindi naman pala pahirap kami ng Diyos. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin ng salita, sa pagbabasa natin ng salita, again, this will help us to change ourselves, our lifestyle. Sa pagbabasa ng Biblia at pag-aaral ng salita ng Diyos, pwedeng kanya-kanyang pacing. Diba? Kasi may kanya-kanya eh. Minsan, may iba sa atin na hindi talaga reading, may mga iba sa atin mas maraming ginagawa, mga schedule, okay lang yun. Basta importante
importante, we commit ourselves in reading and studying the Bible. Bakit? Kasi it will help us to be convicted on our faith. Kaya sinasabi, yung Bible, gawa ng Katoliko yan, galing sa Katoliko. Alam ko ba yan? Diba? Kaya lang sa akin, natatakot pagdating sa Biblia. Kasi pag sinabi born again, ako, patay tayo yan. Protestant, ako, patay tayo yan. Pero tandaan po natin, na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral ng Biblia para makipag-debate. Para makipagtalo. Pero huwag mo yung batakot sa kanila. No? Naalala ko, nung college ako po isang volunteer sa MCU. At meron ako isang kaklase doon na talagang devout born again. As in, alam mo saan din yung mga bagong Bible, yung mga verses. Kaya alam na yung mission volunteer ako, Katoliko ako. Hinahanap ako ng lagi, debate tayo. Umali. Pagkalig, sabi dito, umali, sa harap ng mga classmates namin, Ganon. Pero kung lagi sinasabi, hindi ko kailangan gawin yan. Dahil hindi ko kailangan patunayan yung salita ng Diyos para sa pakikipag-debate. At sinasabi ng mga kaibigan ko, in God's grace, ang tawag namin sa kaklase namin, tatay. Kasi matanda siya sa amin. So, late siya na so sabi niya, si tatay, maraming alam sa Bible, kaso yabang-yabang naman yan. Ang dami nga yung alam sa Bible, makakopya naman. Mandurugas, pati magnanakaw pa. Electrical engineering po So, yung mga ilaw-ilaw, mga bumbila, dinanakaw daw nun. Binibenta, gano'n. Pero si Pyro, hindi na ipag-debate. Pero makikita mo, hindi na mawapya. Hindi na nanonood ng board sa mga cellphone. Doon tayo. Kaya every time na yung mga kaklasa namin, doon sa grupo na sa Born-Again, ayaw sumama. Bakit? Baka magkikatulad po kami. Dito na lang kami. Niyayaya ko sila doon sa assembly ng youth sa college namin, sa school namin. So, sama mga kuloko Kaya pag nag-assembly kami, nagugulat yung mga leaders namin dati. Parang dahil naman na sinasama dito, puro mga sakawang nila. Yung mga mukhang hindi papahuli ng buhay Pero at least sumasama. Di ba? Kasi nga again, we study the scripture, not to debate, but for us to be convicted on our faith. Na pag binasahan ka ng ibang reliyon, si Mama Mary, bakit naniniwala yung mga Katoliko doon? Sabi na lang ako. Di ba? Sabi nga nila yung ibang reliyon, hindi si Satan ang harapan Alam niyo sino? Si Mama Mary. Di ba? Imbis na ating tira si Satan, si Mama Mary. Bakit? Di ba? So again, for us to be convicted on our faith, we study the scripture. Ako, isa sa ginagawa ko para mas lumalim ang pagkakaalam ko sa Biblia, yung Bible in a year. Tandaan ko yan. I-search niyan sa YouTube. Bible in a year. Kay Father Mike Schmitz. So every day, ano po yan? Day 1 hanggang day 365. Every day, may 20 minutes to maximum 30 minutes na babasahin na readings about gamit sa Bible, tapos may explanation siya. Para makita natin, kaya pala ganito. Bible in a year. So, madali lang po yun. 20 to 30 minutes a day. Maraming po tayong malalaman tungkol sa Biblia. At it will help us to be convicted on our faith. Excited na po ba tayo? Na magbasa ng Bible ulit? O magbasa ng Bible even more? Di ba po? Kasi again, itong Bible na ito ay salita ng Diyos na ang goal natin is to make it alive. Sabi nga sa Isaiah,
Isaiah chapter 55 verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. Ayan. So, ulitin po natin. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that in which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Salita ng Diyos, yung ibinigay kay Isaiah, and even up to this time, ang sinasabi, dapat bumalik sa kanya ng hindi empty. What's the meaning of that? Bearing fruit. Uy, readings yun ah. Kailan yun? Recently lang, no? Bearing fruit that will remain. Hindi bearing fruit na bulok, but will remain. Kaya as we end in this session or this assembly, maganda rin pag-inilay kasi sabi dito, to be one with Him. Babalik sa hindi lang knowing God, but to be one with Him. Hindi lang babalik sa loving God, but being one with Him. Hindi lang serving God, but being one with Him. At ano yung evidence nun? Ano yung evidence? By the fruit that will remain. Babalik sa pag tingnan mo yung mga tao sa environment natin, sino ang nakikita nila? Kaibig ba? O ang Diyos? Nawa, sabay-sabay po tayo na maging dasal ay ang Diyos ang makita nila sa ating araw-araw. Dahil ang response natin is to make the Bible come alive. Hindi lang siya nasa libro, hindi lang siya binabasa, sinasagot ng thanks be to God, praise be Lord Jesus, pero tayo mismo ay maging living testimony of the Bible, making the Bible come alive. Amen? May the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa araw ito. Salamat Lord sa regalo ng community ng MFC na binigay mo sa amin for helping us, assisting us to nourish our spiritual life. Salamat sa araw na ito dahil i-reintroduce mo sa amin ang iyong salita, ang iyong Biblia, at nawa, patuloy mo ang bigyan ng grasya at ng Holy Spirit mo to go back to our physical Bible, in bringing it, in reading it, in praying with it, and lalo na kung studying it. Dasal namin, na sana ang iyong salita ay patuloy na bago ng mga buhay namin with our favorite sins, little sins, na maisuko namin ito lahat sa iyo upang ang lahat ng isipin, sasabihin at gagawin namin ay ikaw ang makita at marinig ng mga tao, Panginoon. At tulungan mo kami with the power of the Holy Spirit to make the Bible come alive in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. And with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat.